What's up guys? This is Jeric and welcome to my channel. So we're gonna do a vlog. Ngayon manhahan tayo ng banisil dito sa barangay lang natin. Yung banisil ay matatagpuan dito sa Asia. Isa itong common delicacy dito sa Philippines, lalo na sa mga Visayan region or mga Bisaya. So isa akong Bisaya, kaya minsan kinakain namin ito, ginagawang pulutan o minsan inayahain sa mga piyesta. So let's go! Dito na tayo sa kalsada. Nakikita lang kasi yung banisil dito sa malapit lang sa amin, dito sa pangpang ng ilog. Ingat lang tayo sa daan kasi wala nang madadaanan yung gilid sa kalsada kasi talagang daan na dito ng mga sasakyan. So ingat lang. So in a few minutes dadating na tayo sa destination natin. So let's go. Guys, nakita nyo ba yung drone shots? Ang ganda, no? Yun yung saan ako ngayon, nasa Barangay Kabuinan lang ako. Yung nakita nyo yung kanina, yung last, yung Barangay Bislig. Ngayon papunta na tayo sa kung asan yung iba, change location, saan yung ibang banisil. Maghahunt na naman ako, kukuha na ng banisil. Medyo yan, panipaan, maraming mga panipaan, yung bamboo. Meron din ditong puno. Dito yung mga boat, yung bangka. Yung bangka na yan yung ginagamit ng mga mangingisda. Yung isang pangkabuhayan or nabubuhay ng mga tao dito ay yung pangingisda sa ilog at sa dagat. Pero most commonly dagat talaga ang pinupuntahan, yung mga mangingisda kasi doon sila talaga nakakakuha ng isda at nabebenta nila sa bayan-bayan. Yan o, guys. Nag-change location lang tayo, marami tayong nakikita agad o. Mayroong ditong banisil. Dito na tayo, yan, dito na tayo. So, kukunin natin yung isa. Yan o. Pinupulot lang to. Yan. To, yan. Pulot lang tayo ng pulot. Yan o, yan yung mga banisil. So tatapon lang natin sa walang tubig para hindi sila umalis sa mabilis kasi sila pag nasa tubig eh. Yan o, yan yung mga banisil. Ito yung kinakain at ginagawang delicacy ng mga Bisayas, Bisayan, mga Bisayan, yan Bisayas ng tawag ko. Ito yung hindi. Ito, yan. Merong umang sa loob, yung may mga sipit, hindi yan pwede. So ayan oh, pulot lang tayo, pulot. Marami, dami. Minsan lang kasi meron nag-harvest or nangunguha nito kasi hindi naman to binibenta ng mahal. Binibili lang to ng mura. Minsan nga 50 or to 100 lang yung kilo nito. Kaya wala talagang naghahunt nito. Other lang, yung naghahunt lang ay yung talagang gagawing pulutan lang. Yan o, tinapon ko na. Yan o, hanggang tayo. So sa inyo guys, ano ang mga nahan sa mga lugar na yun? Kagaya ng mga nasa hindi urbanized yung lugar. Anong nahan sa inyo? Dito sa amin isa to. Yung alimango, yung mudshell, yung tawag yung tuway sa amin, tuway, yung mudshell.
Yung mud shell at yung banisil or yung tuway, linalamingan to, o alam mo yung laming, yung laming ay yung linalagay muna sa tubig, hindi yung tubig chlorine ha, dapat lang yung tubig na yung natural lang, kagaya ng ulan at galing sa mga ayun, yung bubon, hindi ko na alam ang tawag, yung bubon, yung galing lang sa mga, basta hindi chlorine, kasi yung chlorine namamatay yung mga tuway or mud shell, namamatay yan sila sa chlorine, kaya kailangan mo silang lamingan o ilagay sa tubig mga 3 to 5 days bago mo lutuin, kasi kailangan silang ganyan lagay sa tubig para mawala yung mga dirty, yung kanilang mga dirty na kinakain at yung mga lupa-lupa sa kanilang mga intestines, kasi dinalabas nila yan sa tubig dahil wala naman silang nakakain na lupa, nawawalan sila ng yung dirty sa loob ng kanilang tiyan. Yan o, ang dami na tayong nakuha. Yan. Kuha lang kayo ng kuha. Wala na dito. Yan yung nakuha ko. Dami yan. Pwede na yan. So as you can see, nasa pangpang lang tayo ng ilog. Low tide ngayon, kaya pag low tide makikita mo talaga sila. Yan. Yung maingat na naglalakbay. Siya na kayo guys sa Tagalog, talagang waray ako. Kailangan lang i-extract yan yung mga umang, kasi pag umang hindi makakain yan. Ginagawang pain lang yan sa pangingisda. Kaya na-crack yung kanang shell tapos ginagawang pain sa pangingisda. Madami ito kasi wala talagang predator or walang kumakain na mga hayop. Tao lang ang kumakain sa mga ganitong mga delicacies. Bumasok pa sa ano. Yan yung trap ko na binili. Yan. Binagyan mo lang ng pain. Meron talagang papasok na mga dahon nila, mga isda or kahit anong lamang ilog at lamang dagat. Para sa ipon. Pain sa ipon. Natawagin yung butete. Butete sa dagat yan, yung Para sa ipon. yung mabilis. Yung mud skipper. Yung parang magtete na guys. Pauwi na tayo. So tapos na tayong mag-hunt ng banisil. Banisil dito sa Visayas ang tawag niyan. Ewan ko kung anong English niyan. Hindi ko kasi ma-search yung English. Basta yung tuwa yung alam ko, mud shell. Pero yung banisil di ko alam. So tapos na tayo mag-hunt ng banisil. So ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung paano pagluto nito. So hintay muna tayo ng 3 days. Hello guys, so it's been 3 days. Ito na-prepare na namin yung banisil. So ito yung gagamitin natin sa pagluto ng banisil. Ito guys. Ito. Siyempre yung banisil na clean na po natin ito for 3 days. Gamit lang ng tubig. 3 days nalalamingan. Iwan ko anong Tagalog ng laming. So ito yung gata. Isang gata. Ito yung luya. Ito yung garlic. Sibuyas. Ito yung gata. Tapos ito yung magic sarap na gamitin natin. Nagpalit ito malunggay. So yan. So una muna nilalagay yung mga luya, sibuyas at yung garlic. Stir lang natin.
mangingisda. Pakita ko naman sa inyo yung optional ingredients guys. Ito yung optional. Ito yung malunggay. Inalagay ito namin sa mga kahit anong putahe. Lasa at saka magandang ingredients kasi healthy ito at maraming nabibigay na magandang bagay sa katawan. Ayan. Pinuluto na namin. Tapos ilalagay na natin yung banisil. So ingat-ingat lang sa paglagay. Ilalagay na yung ilalagay na yung banisil. No? So again, una muna yung mga luya at garlic at sibuyas. Then, katapos mga 3 minutes, isunod naman natin yung basil. So ngayon, hinahalo lang natin ito. Halo lang ng halo. Pangunahing gata. Ito yung pangunahing gata. Ayan natin yung gata. Stir up natin. So again, after mga 5 to 3 minutes, yung mamix yung banisil at yung mga garlic, luya at sibuyas, susunod naman natin yung gata. Yung pangunahing gata yung may halong tubig. So, lagyan natin ng asin, konting asin. Mga 1 kutsara ng asin. Yan, ilagay na yung 1 kutsara lang yan. Huwag masyadong madamihan kasi asin yung talaga, huwag masyadong damihan yung asin kasi pag masyadong madami yung asin, maalat, hindi maganda sa panlasa at saka sa katawan. Dapat konting asin lang. Kasi pag sobrang asin, nagiging bato. So ayan guys. So iiwan muna natin siya for at least 5 minutes. Okay, dinagyan natin ng magic sarap. Yan, dinagyan natin ng magic sarap para mas lumasa yung luto natin. So, yan. Pagkatapos kumulo, pag kumulo na yung linuluto natin, ilalagay na natin yung malunggay. Yan yung malunggay. Ilagay na natin yung malunggay. So, i-mix natin. Mix lang natin ng mix. So, ito ilalagay na natin yung panghuling gata. So, kanina nag-add tayo ng gata. So, a-add naman tayo ng bata. Para mas malasa ng konti yung nilagay natin yung gata. So, ayan. Hintayin lang natin ng 5 minutes to 6 minutes para maluto ito. So, fast forward na lang natin sa... So, yun guys. Luto na po yung ating banisil,
So ito po ay ginataang banisil. Ang tawag sa kaluto dito sa Visayas. Ginataang banisil. Tikman naman natin to. So, hello guys again. This is Jeric. So, itatry naman natin yung banisil. So, ito na. Itatry na natin yung banisil guys. Ito. Sarap. Medyo hindi describe ko yung lasa. Medyo maalat siya. Saka yun, parang matitaste mo talaga yan ng konti yung seashell. So nalalasaan mo rin yung gata at saka yung malunggay na linagay natin dito. Sarap guys. Alaman ko lang guys ha. Pag nakuha nyo na yung laman ng banisil, itapon nyo na lang dito sa gilid. Kasi baka ano ba yan? Masupsup ng iba. Yan o. Nakalimutan kong ilagay dapat para ihiwalay kasi dapat yung may laman sa may laman lang, yung walang laman sa walang laman lang. Pakita ko sa yung laman. Ito. Yan yung laman. Yan yung laman guys. Meron medyo mahaba siya na parang worm. Tapos meron siya dito yung dulo. Ito yung kanilang baba. Ginagamit nila sa pag-extract ng mga food na kakainin nila. Ito naman yung parang intestine. Dito napupunta yung pagkain nila. Tapos dito sila alam nyo na. So bago ito maubos, so magpapaalam na ako sa inyo kasi nakwento ko na sa inyo lahat na sa vlog ko na lahat yung pag-hunt nito, pag-prepare nito at pagluto. So once again, this is Jeric. Thank you for watching my video. Kung nagustuhan nyo po yung video na napanood nyo, don't forget to like and share. At mag-subscribe na rin for more updates. Thank you, paalam, and I love you all.